Anong tanong mo, kapatid? Ngayon po, di po ba mas maganda kung magkaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala? Respeto? Apo. Ay, masamang respetuhin yung mali. Apo. Masama yun. Alam mo, kasi tinanay nyo, mga kababayan, ha? Maganda ang layunin mo, kapatid. Nakikita ko yung puso mo, maganda, malinis, ano? Pero, mag-i-inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan dun sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko, yung may kokontrahin ako, o may aawayin ako, o kaya hindi ko sasang-ayunan. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niyo yan. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kokontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos 3 Gs ng Tito. Pakinggan niyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Pinapasaway ba yung mali?